Snapdragon, puro gold ang binaban. So it's a great matchup up against Super Mario. Pero excited ako dito saan mag-switch up yung XP lane. Kasi both Flap and Kiel, they also play the Yuzo. Actually, gusto ko na na-mention yung experience kasi tandaan sa sabi ni Redmar, whenever naglalaro ng FCAP, tapos blue side sila, they would always pick Flap DC0 sa last 2 picks kasi they really want to have that advantage when it comes to the XP lane. Na ngayon yung XP laners natin, masasabi talaga natin napaka-importante during the first turtle take or honestly sa lahat ng ating first objectives katulad na naman ng first, second, and third turtle. Kung saan isa sila sa mga masasabi natin talaga nagsusone ng mga enemy junglers or nagko-control ng area with great ultimates or high impact ultimates such as the Black Dragon form or even the penalty zone coming in from the Terizla. Ang dami nating mga options na pwedeng makita pero sa ngayon ay inaabangan pa rin talaga natin na kung ano mang tournament na blue side ang ating Falcon Save Bren. And meanwhile for XYG red side, ibig sabihin nito ay kung may makasusod na dalawang power pick ay magkakaroon ng option ang XYG na makasecure ng dalawang napakalakas na pick and ang dami niyan ngayon sa meta na to. Oo naman pala, ito na yun, niluto na ang kebab. Kaya na, hindi yan mukhang kebab lang, pero mga, ano ba to, hexagon na yun na, sa kasama lang natin. Moscow Pryo Quick para sa, I think this is XYG. XYG tsaka Edith, isa rin to sa mga masasabi kong sleeper pick ngayon, no, yung Edith. Dahil napakalakas ito, so pati na rin sa XP lane. Flex talaga. Pero may lugi kasi ang Falcons, no? Nakakatakot eh. Alam naman natin na pag Falcon sa Ibigre na naglalaro, Matic dapat tanggal ang chip, tanggal ang Louis, but this time nakalusot, so we can expect Falcons Ibigre. Malay mo, ma-early game nila to with their unbelievable plays coming in from Kapitan View. Sa mga biglang dumating na hero ngayong season niya na yung Louis. First pick though, ibig sabihin, ang isang strength kasi si side ng Falcons sa AB Brand. Nasasabi natin sila mismo minado, di sila mechanically ganun kagaling para sa kanila, but their macro is so great. Talagang malupit, and with the help of this Louis, makakatulong pagdating sa mga rotations. Masasabi ko, no, medyo El Clasico naman ang lineup dito ng XYG. May crowd control ka, may tatakik sa harap, you have the Vexana na maganda in terms of crowd control din. Pati na rin yung masasabi natin ng debuff stacking kung saan kung naka-glowing wand na ang isang Vexana ay napakalala ng damage na pwedeng ibato ng Eternal Guard. Basing sa lineup, para sa akin itong side ng XYG nakakuha nung mas big game snowball na kasi yung Moscow para sa akin mataas ang advantage pagdating sa Roger kapag medyo hindi mo kabisado yung cooldown ng Roger kasi blink lang yan eh. So, problema sa expect kasi yung Roger, kung babalikan yung stats ng wildcard, mas malakas ngayon ng Roger actually sa jungle. Great. Interesting yan hindi rin talaga natin alam dahil at this point comfort pick din ni Super Marco during the playoffs of Season 13 ang Roger Goldlane. Kaya naman ang tanong dito ay nakapag-practice ba si Kyle TC sa isang Roger jungle o kaya ibabalik ba nila sa Goldlane ito? Last two bans mukhang tatanggalin na ang signature Fanny ni Kyle TC this time round. Ready pa rin yung XYG dito na itong Roger ay possible goal. Pero hindi natin pwedeng ibaliwalain na pwedeng maging jungle to Otto Kyle. But the thing here though, para sa stats sa Falcons si AB Brent, siguro 2 out of 10 game. Actually, gusto ko lang sabihin na yung madalas na tatalo sila kapag naka-assassin na jungle sila last season. Nawawala yung para bang late game kunat na kailangan nilang bumil. And tingnan natin kung i-a-adjust pa rin ba nila to. Kasi ayun o, assassins pa rin ang binaban ng XYG. Jungle pa rin. Tinututukan si Kyle. Iba talaga kasi si Kyle DC. Masasabi natin na kung assassins ang usapan, Kyrie nasa harapan of course. Alam natin si Kyrie isa sa mga bad na assassin main. Pero hindi malayo eh. I would say at some or certain heroes ay napapanga si Kyle DC against Kyrie. Pero kung tatanggalin na ang Yuzong in the XP lane, one of the most powerful picks as well in this current meta. Yung Terizla tournament na to, mababaliw ako kung biglang road Terizla to dahil ang tagal na natin hindi nakikita yun. Speaking of for XYG actually, God, yeah, they can actually flex the Edith pa rin. Take LTJ out to the XP lane. Okay. Ninakaw na yung Nolan. Ay, ayan. Kung mag-assassin ka dito sa FCAP, natitira na lang Julian siguro, or ilalabas pa ang Lancelot.
Oy. We're gonna see a Lancelot, you know? Meron pa nga tayong mga ibang picks katulad na lamang ng Diro, Jungle. Kung sakaling gusto nilang makita yun. Because the thing with Louie is medyo kailangan mo talaga ng early damage. Yung kaya agad pumalag para maabuso mo ang teleport o yung tinatawag nating diversion play. Last pick, para sa side ng XYG, naghahanap pa rin sila ng possible XP lane or roamer. Depende kung nasaan yung dito. Oo. Julian. Okay. Tumakas ang Julian na to, maging just na related din yung maging sa mga ibang tournaments na nakikita ko na outside MPL, ito yung naging staple na jungle because of the burst na meron din and I think because of the updates din na nakita natin. So I think it's a great option pagdating sa umuhulihin yung Vexana at umuhulihin din yung Moscow and together with the Louie, napakakate yung TV. At the same time, walang pang hard lap down dito yung XYG if ever man maging roamer entong si Edith. Doon na talaga sila makakaasa eh. They really have the first down entong si Julian to with the Nolan. Skypiercer Matic, kinakailangan masulit yan. Just to delay FCAP's power spike, especially they have the Roger. They're gonna win obviously the early to the mid game. And knowing XYG kasi medyo nahihirapan sila when it comes towards the late game. Kahit si Long, they know for being a late game hero. At napakaganda nga talaga ng two composition na nakikita natin dito. Balanse ang kanilang early game all the way to the late game. Labanan na talaga kung sino ang mas magaling pumindot. Muli kami ang inyong panel. Ibabato na namin kayo sa aming casters, Chantel and OSX. Kayo na to. Pilipinas, ito ang simula ng kampanya ng Falcons AP brand para makuha ang kanilang kulang na titulo para makumpleto ang kanilang World Tournament Championship trophies. It's Falcons AP brand versus XYG. Sobrang excited na tayo lahat dito sa ating laban. Umpisa pa lang ng FC 2024. Ramdam na natin yung energy at kitang-kita natin na talagang pinaghandaan ng lahat ng mga manlalaro itong laban na to. Sobrang ganda din ang naging preparations ng mismong capital, esports capital ng Riyadh. Napakaganda ng ating venue, pati ng kapatiran nito, papunta na rin sa land of Dawn. Akalain mo may mga ganito pala mga portals. Dahil ang unang laban natin ngayon ay ang Falcons AP brand versus XYG. Unang laban sa MSC at Chantel. At saka parang nga sinabi natin na talagang pinaghandaan din ng ating mga hosts ngayon yung ating pinaka-tournament para sumakto siya sa storyline natin na simula ng kampanya. Dahil kampanya dito ng tagumpay ng lahat ng mga manlalaro, ng lahat ng mga sabihin na natin nakatutok sa esports and for Falcons AP brand and XYG talagang napaka-importante dahil yung ano natin, yung score system natin, yung bracketing natin, parang sa lahat ng mga susunod na araw, kailangan manalo talaga sila. At every point counts talaga dahil kailangan mo talagang ipunin dahil kung nakikita natin yung keys ng bawat teams ay merong personalized key ng championship. Napakaganda din, tutuloy-tuloy yung laban. Now going back in the first minutes of this game, nakita natin na silong nakuha nila ang kanilang signet. Nakuha niya ang signature pick ng Moscow that he is really known for this hero. At nabanggit din ng mga panel na mostly ang XYG ay pwede naging maging momentum-based sa kanilang composition. So parang importante dito na magawa nila yung rotation na they have in mind. And as much as possible, yun ang napag-usama natin si XYG. Isa din sila sa mga tama ba na parang may point na akala mo lugi sila, pero biglang lalabang. Sa dulo na parang more na comeback. It's more of a momentum-based 50-50 hit or miss, pero ang naging kampante ang XYG dahil nga nakuha nila ang posisyon ng second pick. Yung team na to ay mostly a counter-pick team kung saan mas nagkakaroon sila ng mataas na win rate to counter this team. And this is not a joke dahil ang kalaban nila, ang two-time world champions, ang Falcons AP brand. So kung ang team na to, kailangan mo talaga mag-prepare. Oo, talagang kailangan yung pag-aralan kung paano maglaro ang Falcons AP brand, ang ating mga kabayan. At makikita natin ngayon actually para sa ating laban. Tungkol din para dito sa XYG sa ating unang pag-open galang din na pag-silip galing kay Godjam pero mukhang hindi na nga talaga makakasilip dito ang side ng XYG. Maganda ang nangyayari ngayon para sa Falcons AP brand. Falcons AP brand getting the first objective of the game. Kyle Teasing now going down to the gold lane. Alam natin kung paano nga nabanggit ng ating panel Super Marco na isang bulletproof na gold laner. Yeah. And for how many games he wanted to keep that streak pero ngayon meron pa din silong
Si Lumer rather, which is the star player din ng XYG. So dito pa lang, nakuha nila kanilang signature picks na kailangan nila ng space para ma-activate din si Long. Kailangan talaga nila dito as much as possible parang hindi ipakita kung paano talaga yung pinaka-plano nila. Dahil parang on a normal day, parang even na mamaya sa good game niya, parang kung sa good game. Kailangan sila yung talagang hindi magbigay na opportunity doon sa kalaban ng team para talagang magbigay dito ng momentum para sa ating laban. So, 3 minutes pa lang naman OSX sa ating laro. Hindi pa ganun ka-intense ang aksyon para dito sa dalawang koponan. Again, itong dalawa ay medyo nagkakapaan muna talaga yata. Kung paano lang kumontra yung isa sa pero merong flicker dito at set up play para dito sa side ng Fast and Safe pero first blood. Pupunta kay Kyle TZ. The counter. And looking at the Imperial Guard na ginamit nga nila doon just for a way to push it na hindi makalapit ang Falcons AP Bren. So looking at the AP na bagay may mga minuto ng laban na to ahead si Kyle TZ at kung ikaw ay isang Julian, kailangan mo ng magic items. So looking at the build right now, minum mo muna yung magic items and maybe slowly makapwede siya umuwi sa Starlord or Defender of Heaven. Kasi kung mga Julian, kasi yung mga users na yun, ng Julian, important talaga yung mga magic items talaga. Oy, may portal ha, na pwede mangyari kay Louis. It's a real diversion play. Kaya naman merong pagkakuha doon. So may top lane supermarket with a kill and Fast and Safe Bren at 2-0 para dito sa ating laban. So parang nakikita natin dito sa XYG parang medyo paano ba? Parang matagal yata ang kanilang pick up sa ginagawa sa kanilang kalaban nila. Tingnan na observe mo yan, no? Kasi ang Falcons AP Bren ngayon, dahil ang ginagawa ni View is really rotating even in the gold na ginamit niya yung diversion doon, mainly because of the ability na binibigay kay Owen. At napakit ka na XP action din naman at Chantel about XYZ. Kasi nahihirapan sila kumuha ng vision. Sobrang kontrolado ni Owen at mismo din ni View ang mismo rin papunta sa gold lane. So parang ang kailangan pa na dito ng XYG, kontrahin nila si Master Owen. Kailangan ba ito mapata dito kay Master Owen? Ang inabangan ko dito OSX kung paano ba talaga yung tapatan ng KLBJ tsaka Vlad TV, parang di pa masyadong parang mamaya-maya yata natin sila makikita. Oo, tama naman yung sinabi ni Martin ni OB tapos ni Ian din na we've never seen KLBJ on the EXP. We know natin pero talagang may laban mga yasta. So next na sabi natin, pero pag-Eternal Guard, pupunta na yun. Nakongiran na ng iba para sa Falcons si Bren. Dalawang kilagan na para sa supermarket, isa mo pa. Yung Torre 4-0 OSX dito sa laro natin. Went with the initiation play, implosions at sobrang gandang tulak doon ng Falcons AP Bren. Naka-utilize na ng mismo offense kung paano matrap doon ng XYG dahil kailangan nila kumuha ng damage. Dito pa lang, medyo hindi nagkakaroon ng space silo para makuha din ng mismo way sa Chantel. Wala sabi, hindi na nabigyan ng space. Biglang tinanong dito si Super Marco at habang nangyayari yung Falcons AP Bren, tinry pa na kumuha doon ng purple buff against the Zed of XYG. Against Sixers yung goal, malaking kalamahan ng Falcons AP Bren, kailangan lang nilang ituloy yung tempo na kanilang ginagawa. At yung tempo na ginagawa ng Falcons AP Bren, slowly building a lead of 5,000 at dahan-dahan na rin bumikot. And speaking of the goal difference as well, lamang si Lab TZ against KLBJ. So dito pa lang medyo gusto natin i-push din ang expiling at Chantel. Maraming pressure na yung pinapakita dito ng Falcons AP Bren at hindi na nga ito nadepensahan ng XYG para sumakto talaga dun sa sinabi nilang Coach Ducky. Gusto na bumawi at ito ang ating another diversion play. Hulaan natin yan mamaya kung real or foul. So yun yung natin kasi pag diversion talaga hindi mo malalaman kung may set up play ba talaga, kung itutuloy nila or hindi. At may kita natin ito all turtles ay pupunta dito sa side ng Falcons AP Bren. Louis talaga yun is really a top tier, a top option, especially with teams na mas maging high tempo ang kanilang gameplay. Yung team master nito, it really is all about trust. Dahil sa Falcons AP Bren, makapuso at AP Bren, gigit ng power. Nag-iwag doon na naman ang pagpapasok doon sa PG ang panguna. Si Supermarket para dito sa ating laban. At mga nagbibigay ng mga players dito na XYG na umatras na lang muna. Habang kinuha ng Falcons AP Bren, yung Torres na gitna. Doon pa lang na corner XYG dahil lang sa penalty zone play ni Flap TZ. Hindi mo na nakalapit, hindi na depensa yung unang Torre dahil dahan-dahan na umiikot ang Falcons AP Bren. Nakuha ng depensa ng XYZ.
XYG. Saka ito makikita natin na OSX yung item pala dito ni Owen. Parang pa-dominance ice yung isa niya na parang more on the chop suey build pa lang. Yes. At dito pala kasi nakikita na mention mga si Owen, it's more likely sustaining the magic damage, the physical damage, pwede mo makuha kay Long. So dito pala, i-observe din natin kung ano yung naging simula ni Kyle DC. I mentioned about the Feather of Heaven. Instead, he went for the Holy Crystal. Which, may damage yung magic damage agad yung Julian na to na pwedeng i-spam na paulit-ulit. Knowing na ang initiation ay pwede magaling kay Guardian or ang Eden, pwede silang maalanganin doon mismo sa bakal. So nagtatago ko ang minute, here we go! Diversion play sana ng pagkukulan dito sa second part of the event dahil naka-ready ang XYG Black Team medyo akalain sa moment na yun. Pero buhay pa rin yata, makakatakas ba? Makakatakas nga talaga. And XYG nakakuha dito ng isang kill against sa Falcons AP Bren. Pero ito yung pinag-usapan ng panel natin kanina. Wala pa din si Super Marco at hindi pa nga rin mabibigyan kahit sinubukan na XYG. Sa unang araw, Super Marco slowly creating a retribution arc nung playoffs ng season 13. Yung pagka-bulletproof Super Marco na hindi nga talaga malalapitan yung gold laner na to, a world-class marksman na hindi pa rin talaga. With the lead of 5-0, sobrang stubborn talaga yung Falcons. And look at Spider, na-mention lang natin. Oo, 5-0 nga talaga. So, ilang percent ba yun? Kung 5 divided by 6 times 100, ilang percentage yun? Teka lang, Yung equals to yung percentage ng kill participation. correct. Super Marco ngayon. Compute na lang. Yan. Dahil sa mga nanonood sa Pilipinas, alas 5, mag-aalas 5 pa lang, pero pakpakan na kaagad. Merong ball si Flap DC. At meron dito shield play kay Owen. Look at the zone out na ginagawa ng Falcons AP na force out yung last insanity at magpapakawin mo na dito yung Falcons AP. Ang mismong si XYG. Grabe, ang ganda na napansin ko na nandun si Owen na naka-conceal. Dahil parang yung XYG, hindi na sila nakalapit. Parang nga dito ang pinapakita sa amin ng Falcons AP Benizat. Yung type ng zona nila is hindi naman pinakakailangan na mag-push through for a team fight. Pinano na siya, parang near presence niya na nasa harap siya ng mga players dito na XYG. Kung ikaw yung XYG, na tayo mag-setup. Huwag na lang kasi isipin mo din, may flicker pa din si Owen na pwede gamitin combo. So katulad ng ginagawa nila yung positioning, alam nila kung anong threat ang makukuha ng XYG against Falcons AP Bren. Ngayon apat na tore ang naiiwan at dahan-dahang pinipressure ng Falcons AP Bren. Kasi nakita mo ba yung damage doon? Nag-flow kaya yung star player nila XYG. Aalis na muna, kailangan depensa yun. At madedepensa na nga ito na XYG. Pero meron pang second wave dito sa nagbanda gitna. Falcons AP Bren, talagang sila yata yung nagpapakitang gilas dito sa ating laban dahil hindi makadepensa or mahirang posisyon. Nagpapasok doon ang Nelson Black PC. At doon pa nga, meron pang knock-out against Goyang. And Falcons AP Bren, aalis muna dito sa ating laro. And said, namataan yata ni Kyle DC. Naramdaman na gusto din kumuha ng purple buff. At nagulat doon yung XYG, Falcons AP Bren, few initiating the diversion, the implosion play from Ogun. Nagulat doon yung XYG dahil alam nila hindi sila bibitaw sa tutorial nila. So doon pa lang yung damage na nakita mo, ang hapdi at ang sakit na gagaling kay Super Marco pa lang. Tsaka yung topic na dito na hindi na in-expect ko, parang kahit ako, kahit tayo mga nanonood, hindi natin in-expect na biglang may ito pa ang kinagandahan. Yung mga unexpected plays. Pero parang ko sa Bren, pwede pang i-diretso. Tingnan nila kanina yung diversion from view. Mas nakapasok si Owen, diretso implosion. Yung sa may top lane kanina, so yung kailangan bantayan dito ng XYG. And I gotta say, para dito sa Falcons sa Bren, talagang pinaghandaan nila itong araw na to. Pinaghandaan nila yung laban nila against XYG. Ginamit yung Spear of Destruction. Sila Kyle DC at the rest of the Falcons sa Bren. Grabe yung disiplina na ipinapakita. Respeto pa rin nila ang pwede maging comeback potential ng XYG. Pero nothing to sugarcoat about the lead. It's almost a 10K. And also growing for this team na talagang sinuzone out na lang nilang may winter crown na rin si Kyle D. So dito pa lang ang daming combo na pwede ma-evade. At sobrang ganda na naging patch ng item na to dahil walang masastop sa mismong ultimate na gagawin mo. At ito maganda kasi marahil iba sa mga nanonood ay hindi updated sa ating bagong batch, mga bagong items na huwag kayo magulat kung nag-iba na ang pangalan at nag-iba na rin ang itsura ng ilang mga items dito sa ating laro.
So ito na, OSX, ang pinakatanong, makakapag-contest ba ang side ng XYG mukhang hindi na nga yata dahil Falcon si Bren will secure the third diretso battle sa Real. Emerson May, sino dito na nakakuha ng contest sa pangyayata ng mga players ng XYG? Explosion, Explosion wala, bababaan si Ganda kahit sa kanyang ganda at aatras muna. What an explosive play from Falcons AB, Bren. Doon pa lang alam natin kung paano ginagawa ni Calvin. Nag-secure na yung turtle. Tara-rek na tumuha tayo ng mismo nilang kampo. Pero dito palang kinuha sila. Sabay-sabay silang lahat. Naginuha na lang ni XYG at yung base na lang muna dahan. Pinakausap sa dito sa labas ng Demeresa, sabay-sabay tayo itaas ang ating kamay. Dahil sa ating laban, wala yata makakapipito para sa XYG. And Falcons si Bren agad para sa ating game number 1. Sige, paki-breakdown ng panel. Grabe yung laban na yun. Hindi na nila inantay pa yung Lord